Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang doktor na inilaan ang aking karera sa pagtulong sa ating mga nakatatanda o senior citizens na magkaroon ng mas malusog at mas masiglang buhay. Isang karangalan po na makapagbahagi ng ilang kaalaman sa inyo ngayon. Naisip niyo na po ba kung bakit ang ilan sa ating mga kababayan na nasa edad 70 pataas ay tila walang kahirap-hirap na mukhang bata malakas at kaya ang lahat, samantalang ang iba na kaedad nila ay nahihirapan kahit sa simpleng pang-araw-araw na gawain. Kahit patapat sa araw-araw na paglalakad, marami sa ating mga senior ang naniniwala na ang paglalakad ang susi sa malusog na pagtanda. Ngunit mayroong isang lihim na katotohanan na marami ang hindi napapansin. Ang paglalakad lamang ay hindi sapat upang mapanatili ang lakas at sigla ng inyong katawan. Gaano man kaginhawa ang pakiramdam ng ritmo ng inyong pang-araw-araw na paglalakad, tahimik nitong tinatago ang isang realidad na iilan lamang ang handang harapin. Ang paglalakad lamang ay hindi kayo mapoprotektahan mula sa unti-unti, ngunit mapanirang pagkawala ng kalamnan o muscle mass. 1. Muling pagtuklas sa lakas, ang nakatagong kapangyarihan ng pagsasanay na may panlaban resistance training. Kunin natin ang kwento ni Aling Elena, isang masiglang 75 taong gulang mula sa lungsod ng Maynila. Si Aling Elena ay tapat na naglalakad ng malayo tuwing umaga, kumbinsido na ginagawa niya ang lahat ng kailangan para manatiling aktibo at independente. Ngunit isang araw, napansin niyang ang pagbuhat ng isang maliit na kahon ng mga itinatanging photo album ay naging kagulat-gulat na mahirap. Ang pagbubukas ng mga garapon na dati walang kahirap-hirap na gawain ay naging nakakadismayang mabigat. Nagulat si Aling Elena, hindi lang dahil sa kanyang mga pisikal na limitasyon, kundi dahil sa mas malalim na pakiramdam ng kahinaan na bigla niyang naramdaman. Hindi edad ang kinatatakutan niya, kundi ang takot na mawala ang simple at masayang kalayaan na kanyang pinahalagahan sa buong buhay niya. Ipinaliwanag ng mga doktor kay Aling Elena ang hindi natututunan ng maraming senior pagkatapos ng edad na 70. Ang simpleng paglalakad ay hindi sapat para labanan ang natural na paghina ng lakas at paggana ng kalamnan. Kung walang sadyang pagsasanay na may panlaban o resistance training, mas bumibilis ang pagkasira ng kalamnan na nagpapahina sa katawan sa mga banayad at tila hindi napapansing paraan. Ang lakas ay hindi lamang tungkol sa pagbubuhat ng mga bagay o pag-akyat ng hagdan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng mahahalagang pang-araw-araw na sandali na nagbibigay kahulugan sa buhay, tulad ng pagbubuhat sa apo, paghahardin ng walang hirap o madaling paggawa ng mga simpleng gawain na dati balewala lang sa inyo. Naunawaan ni Aling Elena ang kahalagahan ng pagkakatuklas na ito at nagpasya siyang gumawa ng isang banayad ngunit malalim na pagbabago sa kanyang rutina. Nagsimula siyang isama ang mga pangunahin at kayang-kayang gawin na resistance exercises gamit ang magaang na dumbbells resistance bands at simpleng bodyweight squats. Hindi ito naging madali sa simula. Kinuwestiyon niya kung sulit pa ba ito. Pakiramdam niya ay medyo talunan siya sa mga limitasyong una niyang naranasan. Ngunit
Unti-unti, isang pambihirang bagay ang nangyari. Naramdaman ni Aling Elena na siya'y mas malakas, mas matatag at mas masigla. Natuklasan niya ang lakas na hindi niya namalayang na wala pala sa kanya, lakas na nagbigay daan sa kanya na muling kumpiyansang magbukas ng mga garapon, magbuhat ng kanyang mga pinamili nang walang tulong at yakapin ang kanyang mga apo nang walang pag-aalinlangan. Ang paglalakbay ni Aling Elena ay nagtuturo ng isang makapangyarihang aral tungkol sa marangal na pagtanda. Ang resistance training pagkatapos ng edad 70 ay hindi lamang isang mungkahi. Ito ay isang salbabida. Muli, nitong ikinokonekta kayo sa mga pang-araw-araw na kagalakan na dati binabalewala lang at ibinabalik ang pakiramdam ng dignidad at dangal. Ang marangal na pagtanda ay nangangahulugang pagpili na aktibong alagaan ang inyong lakas at katatagan na nagpapatunay sa inyong sarili na ang pinakamagagandang taon ng inyong buhay ay maaari pa ring nasa hinaharap. 2. Balanse. Pagbabalik ng kumpiyansa. Isang hakbang sa bawat oras. Naisip nyo na po ba kung gaano kalalim na iimpluwensyahan ng inyong pakiramdam ng balanse ang kalayaan at saya na inyong nararamdaman bawat araw? Ang balanse ay higit pa sa isang pisikal na kasanayan. Kinakatawan nito ang inyong kakayahang magtiwala sa inyong katawan habang kayo ay kumikilos sa mga simpleng sandali ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos ng edad 70, ang balanse ay madalas na tahimik, na nawawala, hindi napapansin hanggang sa isang maliit na pagkadulas, ang biglang gumising sa pakiramdam ng kahinaan na maaaring yumanig sa inyong kumpiyansa hanggang sa kaibuturan. Isipin po natin sandali si Aling Dory, isang masiglang babae na 77 taong gulang na laging ipinagmamalaki ang kanyang aktibong pamumuhay. Gustong-gusto niya ang araw-araw na paglalakad sa kanilang lugar na napapaligiran ng mga puno, bumabati sa mga kapitbahay, at ninanamnam ang bawat hininga ng sariwang hangin. Ngunit isang gabi, habang maingat na bumababa mula sa kanyang beranda, nawalan ng balanse si Aling Dory. Halos hindi niya nasalo ang sarili sa kalapit na rehas. Hindi man nasaktan sa pisikal, ngunit hindi mapakali ang kanyang damdamin. Nagsimulang questionin ni Aling Dory ang bawat hakbang. Pagkatapos noon, nangangamba sa isa pang maling hakbang na maaaring magdulot ng mas malubhang kahihinatnan. Ang karanasan ni Aling Dory ay karaniwan, ngunit bihirang pag-usapan ng hayagan. Ang balanse ay hindi lamang tungkol sa pisikal na koordinasyon. Ito ay malalim na nakaugnay sa ating emosyonal na seguridad. Kapag humihina ang ating balanse, maaaring tahimik na mamalagi ang takot na nililimitahan ang ating kagustuhang lumahok ng lubos sa mga pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ng buhay. Ngunit narito ang magandang katotohanan: ang balanse ay isa sa pinakasimple ngunit pinakanakapagpapabagong aspeto ng kalusugan na maaari ninyong mabawi kahit na kayo ay nasa 70s na o higit pa. Sa gabay at banayad na paghihikayat mula sa kanyang doktor, sinimulan ni Aling Dory ang mga simpleng ehersisyo na partikular na idinisenyo upang ibalik ang kanyang pakiramdam ng balanse. Tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang lababo sa kusina, nagsanay siyang dahan-dahang iangat ang isang paa mula sa sahig
natututunan muling magtiwala sa sarili ng walang takot. Gumawa siya ng banayad, maingat na mga hakbang sa isang tuwid na linya sakong sa daliri na tutuklasan ang lakas na hindi niya namalayang nawala pala. Dahan-dahan umatras ang takot na palitan ng lumalagong pakiramdam ng kumpiyansa at kontrol. Habang muling itinatayo ni Aling Dory ang kanyang balanse, natagpuan niya ang kanyang sarili na muling kumokonekta sa emosyonal na aspeto ng kanyang kalayaan. Muli niyang natuklasan ang saya ng simpleng kalayaan na kanyang nakalimutan ang komportableng paglalakad sa mataong palengke, pag-akyat baba sa hagdan nang walang pag-aalinlangan at muling masayang pagsasayaw sa kasal ng kanyang apo. Ang kanyang bagong natagpuang katatagan ay nagbigay daan sa kanya na mabawi ang emosyonal na kumpiyansa na akala niya'y tuluyan nang nawala. Ang pagsasanay sa balanse pagkatapos ng edad 70 ay hindi lamang isang pisikal na pangangailangan. Ito ay isang makapangyarihang pagkilos ng pagbawi sa inyong kalayaan, dignidad at tapang. Bawat hakbang na sinasadya at maingat na ginagawa ay isang hakbang patungo sa emosyonal na pagpapanibago at panibagong tiwala sa inyong katawan. Tulad ni Aling Dory, ang pagyakap sa mga ehersisyo para sa balanse ay maaaring magbigay kapangyarihan sa inyo na harapin ang buhay, hindi ng may pag-iingat, kundi ng may kumpiyansa at saya. Binabawi ang kalayaan bawat isang matatag na hakbang. 3. Fleksibilidad, pagtuklas ng kalayaan sa bawat kilos. Naisip nyo na po ba ang tahimik na kalayaang nakatago sa simpleng pagkilos ng komportableng pagyuko para itali ang sintas ng sapatos, walang kahirap-hirap na pag-angat ng mga braso para yakapin ang isang mahal sa buhay, o magandang asal na paglingon para batiin ang isang kaibigan. Para sa marami na lampas na sa edad na 70, ang unti-unting pagkawala ng fleksibilidad o pagiging malambot ng katawan ay hindi lamang tungkol sa paninigas ng katawan. Tahimik nitong inaalis ang mga biglaang saya ng buhay, nag-iiwan ng banayad, ngunit paulit-ulit na pakiramdam ng limitasyon. Isipin po natin si Aling Eva na sa edad na 78 ay pakiramdam niya'y palayo ang koneksyon niya sa masiglang babae na dati niyang katauhan. Ang araw-araw na paglalakad ay nagpanatili sa kanyang pagkilos, ngunit may mas malalim na bagay na tahimik na nawawala ang makinis na gaan ng pagkilos na kanyang pinahahalagahan ng hindi namamalayan. Ang pag-abot para ilagay ang mga plato sa estante, paglingon para kumaway ng paalam, o simpleng pagyuko para buhatin ang kanyang minamahal na pusa ay naging mga paalala ng nawalang kalayaan, mga maliliit na sandali na ngayon ay nababalot na ng pag-aatubili at hirap. Gayunpaman, ang fleksibilidad ay hindi tuluyang nawawala at hindi pa huli ang lahat para mabawi ito. Sa tulong ng isang maalagang terapista, sinimulan ni Aling Eva na isama ang banayad na araw-araw na pag-uunat, dahan-dahang pag-ikot ng kanyang leeg at balikat, maingat na mga galaw na hango sa yoga at komportableng sadyang pagyuko at pag-abot. Sa simula, ang paninigas ay nakapanghihina ng loob na parabang ang kanyang katawan ay lumalaban sa pagbabago. Ngunit di nagtagal, isang pambihirang bagay ang nangyari. Ang mga kilos ni Aling Eva
ay naging mas tuloy-tuloy maganda at malaya. Nagsimula siyang muling matuklasan ang mga banayad na kasiyahan na kanyang nakalimutan, tulad ng walang kahirap-hirap na pagpitas ng mga bulaklak mula sa kanyang hardin o komportableng pag-abot para yakapin ang kanyang mas matangkad na apo ng walang pag-aatubili o sakit. Para kay Aling Eva, ang fleksibilidad ay naging higit pa sa pag-uunat. Ito ay isang muling pagkonekta sa kanyang sariling pagkatao na nagpapanumbalik ng emosyonal na kalayaan kasabay ng pisikal na ginhawa. Ang banayad na pagbawi na ito ay nagpaalala sa kanya at nagpapaalala sa atin na ang fleksibilidad sa anumang edad ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagkilos. Ito ay isang malalim na emosyonal na proseso ng muling pagtuklas ng ginhawa, pagbawi ng kalayaan, at muling pagyakap sa mundo ng bukas ang mga bisig. 4. Lakas ng core. Pagprotekta sa sentro ng inyong katawan. Naisip nyo na po ba kung gaano kalaki ang tahimik na humuhubog sa inyong pang-araw-araw na buhay, ang lakas ng inyong core o sentro ng katawan, na tahimik na nagtatakda ng inyong ginhawa, kumpiyansa, at maging ng inyong dignidad, lalo na pagkatapos ng edad 70. Madalas na hindi napapansin at hindi nauunawaan ang lakas ng core ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng matipunong kalamnan o pagpapanatili ng pisikal na anyo. Sa halip ito ay malalim na konektado sa isang bagay na mas malalim at mas mahalaga, ang kakayahang dalhin ang sarili ng may dangal, katatagan at ginhawa habang lumilipas ang mga taon. Isipin po natin si Mang Danilo, isang marangal at totoong independenteng lalaki na sa edad na 70 ay napansin niya unti-unti pawala ang tindig at katatagan na dati niyang binabalewala. Kahit araw-araw siyang naglalakad, nagsimulang mapansin ni Mang Danilo ang isang di pamilyar na pananakit sa kanyang ibabang likod. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yumuyuko na parang pinapasanan ng isang hindi nakikitang bigat. Hindi lamang ito pisikal na hirap. Para kay Mang Danilo, ang mabagal at hindi napapansing pagbabago sa tindig ay nakaapekto sa kanyang tiwala sa sarili, binabago kung paano niya tinitingnan ang sarili sa salamin tuwing umaga. Ang dating banayad na sakit sa likod ay naging isang hindi masabing pagkawala ng dignidad, isang tahimik na paalala na ang edad ay dahan-dahang humuhubog sa kanya sa mga paraang hindi niya inaasahan. Ngunit ang kwento ni Mang Danilo ay hindi nagtapos sa pagsuko. Sa paghihikayat ng kanyang manggagamot, sinimulan niya ang simple ngunit epektibong mga ehersisyo upang ibalik ang lakas ng core na hindi niya sinasadyang napabayaan. Tumayo siya na nakasandal sa pader, nararamdaman ang bawat buto ng gulugod na dahan-dahang umaayos, humihinga ng maingat habang sinasanay na paganahin ang mga malalim na kalamnan sa paligid ng kanyang gulugod. Natuklasan niya ang mga galaw tulad ng seated pelvic tilts, maingat na pagsasanay sa paghinga at banayad, may layuning mga pag-ikot na nagpaaktibo sa matagal ng nakalimutang mga kalamnan na sumusuporta sa kanyang gulugod. Araw-araw, linggo-linggo, naramdaman ni Mang Danilo na unti-unting tumutuwid ang kanyang tindig, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal.
Sa bawat banayad na galaw, naramdaman niyang bumabalik ang kanyang dignidad, ang kanyang mga balikat ay natural na umatras at ang kanyang baba ay tumaas na, para bang ang buhay mismo ay marahang naglagay ng isang nakaaaliw na kamay sa kanyang likod, hinihikayat siyang sumulong. Ang lakas ng core pagkatapos ng edad 70 ay hindi lamang isang rekomendasyon sa ehersisyo. Ito ay isang maawaing pamumuhunan sa mismong pundasyon ng inyong pang-araw-araw na buhay. Tahimik nitong sinusuportahan ang inyong kakayahang kumilos ng malaya, komportable at may kumpiyansa, pinoprotektahan ang inyong gulugod at mga kasukasuan mula sa hindi kinakailangang puwersa at pinipigilan ang mga nakapanghihinang pinsala. Ngunit higit pa rito, pinapanatili nito ang inyong pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Ipinapaalala sa inyo na hindi kailangang ikompromiso ng edad ang inyong presensya, dangal o kalayaan. Sa kaibuturan nito, ang pagpapalakas sa sentro ng inyong katawan ay tungkol sa pagpili ng katatagan kaysa pagsuko, dignidad kaysa pagkatalo, at pagyakap sa pambihirang kakayahan ng inyong katawan na muling buuin ang sarili kahit sa tahimik na takipsilim ng mga huling taon. Ito ay isang desisyon hindi lamang para tumanda, kundi para umunlad ng marangal na katayo ng matatag, taas noo, malalim na konektado sa lakas at kumpiyansa na nananatili pa rin sa loob ninyo. PEMCO, proteksyon sa kasukasuan, banayad na pagkilos para sa pangmatagalang ginhawa at kalayaan. Huminto na po ba kayo sandali para pahalagahan ang mga banayad? Madalas hindi napapansing paraan kung paano kayo pinaglilingkuran ng inyong mga kasukasuan araw-araw. Kung paano nila tahimik na ginagawang posible ang bawat hakbang, bawat abot, bawat magandang kilos na inyong ginagawa. Pagkatapos ng edad 70, ang tahimik na katatagan ng mga kasukasuang ito ay maaaring mapuwersa minsan, unti-unti, minsan bigla, na ginagawang hindi komportable o masakit pa ngang hamon ang mga simpleng pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, ang sakit sa kasukasuan ay hindi kailangang maging tiyak na kasama ng pagtanda. Ang banayad, sinadyang pangangalaga sa inyong mga kasukasuan ay hindi lamang makapagpapagaan ng hirap, kundi maibabalik din ang kalayaang kumilos sa buhay ng may biyaya at saya. Isipin po natin si Aling Susana na sa edad na 74 ay nag-aatubili ng aminin ang lumalalang hirap sa kanyang mga tuhod at balakang. Bilang isang taong buong buhay na naglalakad, pakiramdam niya'y pinagtaksilan siya ng mismong aktibidad na dapat sanay magpapanatili sa kanya na malusog at masigla. Bawat hakbang na dati nagbibigay lakas at nakagiginhawa ay unti-unting naging isang bagay na tahimik niyang kinatatakutan. Bawat padyak ay nagpapaalala sa kanya ng isang hindi komportableng katotohanan na ang kanyang mga kasukasuan ay hindi na ang mga sumusuportang kasama tulad ng dati. Ang mabagal na pagkaubos ng ginhawang ito ay hindi lamang pisikal. Nakaapekto ito sa kanya sa emosyonal, lumilikha ng pagkabalisa tungkol sa kanyang pagkilos sa hinaharap at banayad siyang inilalayo sa mga aktibidad na lubos niyang minamahal, tulad ng mahahabang paglalakad sa tabing dagat kasama ang kanyang mga apo o kaswal na pamamasyal sa kapitbahayan kasama ang malalapit na kaibigan. Pagkatapos ng isang tapatang pusong pakikipag-usap sa kanyang doktor,
Natanto ni Aling Susana na ang kanyang paraan ng pag-eehersisyo ay hindi sinasadyang lumikha ng paulit-ulit na puwersa sa kanyang mga kasukasuan. Ngunit ang solusyon ay mas simple at mas mabait kaysa sa kanyang inaakala. Sinimulan niyang ipasok ang mga ehersisyong may mababang epekto o low-impact movements tulad ng paglangoy, banayad na pagbibisikleta at pag-uunat na nakaupo sa silya sa kanyang rutina. Bawat ehersisyo ay parang isang nakapapawing gamot, dahan-dahang nag-aalaga at nagpapanumbalik sa kanyang mga kasukasuan sa halip na parusahan ang mga ito. Sa bawat lumilipas na araw, naramdaman ni Aling Susana ang isang tahimik na pagbuhay, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal, habang ang kanyang mga kilos ay naging mas magaan, mas malaya, at hindi na gaanong pinahihirapan ng sakit. Muli niyang niyakap ang mga aktibidad ng may panibagong pag-asa at sigasig. Bumalik sa kanyang mga paglalakad ngayon ay maingat at banayad puno ng pasasalamat sa kakayahang muling tamasahin ang mga ito ng komportable. Ang paglalakbay ni Aling Susana ay nagbibigay liwanag sa isang mahalagang katotohanan na madalas hindi napapansin ang pangangalaga sa inyong mga kasukasuan. Pagkatapos ng edad 70 ay higit pa sa pag-iwas lamang sa hirap. Ito ay isang pagpapatibay ng pangangalaga sa sarili at pagmamahal sa sarili. Ang mga aktibidad na may mababang epekto tulad ng paglangoy, banayad na pagbibisikleta, water aerobics, at maingat na tai chi ay hindi lamang mga ehersisyo. Ang mga ito ay mga paanyaya upang muling kumonekta sa inyong katawan, upang muling matuklasan ang ginhawa biyaya at ang tahimik na kagalakan ng komportableng pagkilos. Ang pagprotekta sa inyong mga kasukasuan pagkatapos ng edad sa makatuwid ay nagiging isang pagkilos ng habag at karunungan, isang malalim na pagkilala sa halaga, katatagan at kakayahan ng inyong katawan. Sa pamamagitan ng sinadya, banayad na pagkilos, maaari ninyong mabawi hindi lamang ang pisikal na kalayaan, kundi pati na rin ang emosyonal na kapayapaan. Tinitiyak sa inyong sarili na ang landas sa hinaharap ay puno ng mga sandali ng saya, kalayaan at dignidad. Pagpili kung paano kayo tatanda, 100 patungo sa pangmatagalang kalayaan. Ang marangal na pagtanda ay hindi tungkol sa paglaban sa oras. Ito ay tungkol sa pagyakap sa bawat sandali ng may layunin at pangangalaga. Ang mga kwentong kararating lang ninyong marinig ay nagpapaalala sa atin na lampas sa edad na 70, ang inyong katawan ay nagtataglay pa rin ng napakalaking potensyal. Ang lakas, balanse, fleksibilidad at sigla ng core ay higit pa sa mga pisikal na katangian. Sila ang pundasyon para sa pagbawi ng inyong kalayaan, kumpiyansa at emosyonal na kagalingan. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga sa mga lugar na ito, hindi lamang kayo nagdaragdag ng mga taon sa inyong buhay. Nagdaragdag kayo ng lalim kahulugan at masayang kalayaan sa mga taong iyon. Mula sa aking mga taon ng pagsasanay bilang doktor, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito: ang inyong mga pagpili ngayon, anuman ang inyong edad, ang humuhubog sa inyong kinabukasan. Hindi pa huli ang lahat para mamuhunan sa inyong kagalingan upang muling matuklasan
ang mga kakayahan ng inyong katawan at upang mabuhay ng may panibagong sigla. Isapuso ninyo ang mga aral na ito hindi bilang isang hanay ng mga tuntunin, kundi bilang isang paanyaya na mamuhay ng lubos at tunay. Ngayon nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan po kayo ng sandali upang pagnilayan at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa mga kwentong ito na plano ninyong isabuhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito patungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Narito po tayo para sa pamumuhay ayon sa sarili nating kagustuhan ng may lakas, balanse at saya.